Sa wakas ay naniwala na si Ponggay na hindi masama si Tanggol at ang kanyang mga kasamahan. Naintindihan niya na ang sinabi ng kanyang ama na si Mauro na ginagamit lang ng mga gerero ang batas at ang media para palabasing sila Tanggol ang masama. Sa totoo lang, ang grupo ni Tanggol ang may mabuting hangarin para sa buong bayan, habang ang mga gerero naman ang may masamang balak at hangarin sa bayan. Naliwanagan ng gusto si Ponggay nang magtapat ang kanyang tatay na si Mauro tungkol sa lahat. Inamin ni Mauro na ginawa lang siyang sangkala ng mga gerero para hindi sila mapintasan. Pinanagutan ni Mauro ang mga kasalanang hindi naman niya ginawa para lang manatiling malinis ang pangalan ng mga gerero. Pagkatapos nilang gamitin si Mauro, hinayaan na lang siyang makulong at tuluyang matanggal sa serbisyo bilang isang pulis. Dahil dito, siguradong magbabago na ang buhay ni Ponggay. Alam niya na sa kanyang sarili kung ano ang tama at kung kaninong panig siya dapat kumampi. Desidido siyang panigan si Tanggol at ang kanyang grupo. Hihingi siya ng tawad kila Tanggol at sasabihin niya na handa na siyang tumulong at makipag-ugnayan sa kanila. Handa na si Ponggay na maging mata ni Tanggol. Magiging tagapagbantay siya laban sa mga gerero at pati na rin kay Rigor. Tutulong siya para malaman ang lahat ng plano at galaw ng kalaban upang hindi na sila makapaminsala pa. Gagawin ito ni Ponggay hindi lang para makamit ang hustisya para sa kanyang tatay na tinanggal sa serbisyo, kundi para na rin sa lahat ng taong bayan. Gusto niya ring matigil na ang kahirapan at pagdurusa na nararanasan ng tao nang dahil lang sa kasakiman at kasamaan ng mga gerero na nakaupo sa pwesto at garapalan at harap-harapan ng niloloko ang mga tao kahit kitang-kita na ang resibo.